Maliit lang naman ang sugat niya pero malalim. Artery, nerve, 2 tendons, 3 tendons. Kailangan natin pagsamahin yung 5. Nagawa mo na ba to? Nakagawa ka na ba nito? Hindi pa. Nakapanood lang ako ng procedure sa video. First time ko tong gagawin. Ito ang tandaan mo. Sa oras na magkamali ka ng 1 beses, puputulin ko ang kamay mo at ibibigay ko kay Sojung. Maliwanag? Simulan na natin. Mosquito. Magpe-perform tayo ng dissection ng 5 minuto. Ooperahan ko siya para sa neurological rehabilitation, arterial reconstruction at tenorrhapine 30 minutes. Ano? Posible ba yun? Hook. Hawakan mo to. Suction tip. Median nerve fascia and radial artery. Flexor pollicis longus, flexor carpi radialis, palmacis longus complete. Gagawin ng walang additional incision? Ang 10,000 hour rule. Ang sabi, sa loob ng 10 taon, kung maglalaan ka ng 3 oras kada araw, magiging expert ka sa bagay na yun. Posible yun. Gaano katagal ang gugugulin mo para maging espesyalista? Kailangan ng 20 hours kada araw sa 11 years o 80,300 hours sa kabuuan. Magiging espesyalista ka lang pagkatapos ng 80,000 hours na pag-aaral at pagpapalipin bilang residente. Pagkatapos nun, kailangan mo rin pumasa sa board exam. At dapat gawin mo ang lahat na makakaya mo makatapos sa 11 years. Kaso lang... Bakit ba napaka-unfair nito? Hindi ako nagpakahirap mag-aral, mag-practice at mag-dissect para lang magtrabaho buong buhay ko sa probinsyang ito. Ayoko mabulok sa tulad nitong pipitsugi hospital na to. Wala pa rin kasiguraduhan ng lahat. Ay, sige na nga. Ano pang gusto mong sabihin? Kaya inaalala ko pa rin ang future. Kahit na anong mangyari, babalik ako sa Gode Hospital. Pipilitin ko talagang bumalik. Kahit na ano pang mangyari. Yun ang naramdaman ko. 5 minuto na lang para sa tourniquet. Sisimulan ko na agad ang arterial reconstruction. Lupe. Insert. Nylon 8 ang handa mo. Sobrang nipis ng suture, halos hindi mo na makita. Ang galing. Ang bilis niyang gawin ang procedure. Ano bang klaseng doktor siya? Dr. Kang, Cut. Gusto mo bang putulin ko yung kamay mo? Cut! Cut. 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 20 minuto ang natitira. Cut. Gagawin ko na agad ang neurological rehabilitation. Isasabay ko na rin ang tenorrhapy. Stay focused. Cut. 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 Sa susunod na 5 minuto, gagawin ko na ang tenorrhapy. Ano? 5 minuto lang? Sisimulan ko na. Needle. Sa kanan, sa kanan. Hindi ganyan. Stretch mo pa itaas. Limang minuto na po. Okay. 2 minuto na lang. Cut.
Cut. Ang bilis niya. Cut. Sobrang bilis talaga. 1 minuto na lang po. Cut. Suction. Suction! Cut. Pasensya na. 19 seconds na lang ang natitira. Cut. Cut. Hinanda ng nurse ang lahat na parang alam niya na ang mga susunod niyang Cut. gagawin. Ang Cut. lahat ng staff sa operating room na ito, kumikilos ng maayos. Walang maling ginagawa. Time's up. Cut. Paki-off ang tourniquet. May bleeding ba? Walang bleeding. 100/70. Oxygen saturation stable. Okay. Ikaw na mag-close niya. Siguro naman kaya mo na yan. Nakakainis. Good work. Pero wala akong masabi sa sobrang galing niya. Yung pag-oopera niya, ang pinaka-perfect na nakita ko sa buong buhay ko. At ako, nagmukha akong tanga dahil sa nangyari. Okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Buwisit talaga. Yes? Tapos na kami kay Dr. Yun at na-transfer na namin siya sa ICU. Okay. Tungkol naman kay Dr. Kang. Mukhang wala siya sa sarili niya. Sige, gagawin ko. Mukha yatang may pinahirapan na naman si Master Kim. Ganun pa rin naman siya, tulad pa rin ng dati. Alam mo naman ang style niya. Magagaya to sa iba. Aalis din kaagad ang doktor na to. Siguradong isusumpa niya si Master Kim katulad ng iba. Kailangan ko ng paliwanag. Sabihin mo, sino ka ba talaga, Master Kim, ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Ano mang isip ang gawin ko? Hindi ko talaga kayang intindihin eh. Ang alin? Yun palang taong gustong pumutol ng kamay ko sa kasino. Siya din pala yung chief surgeon na na-stuck sa emergency room. Kung ano man ang ginagawa ko, sa labas ng ospital na to, wala ka ng pakialam to. Yung operation kanina, alam kong pang general surgery lang yon. At yung angiography, sa may pang specialization na yon. Tapos general surgeon ang gagawa? Nirereklamo mo kung gaano ka kagaling. Seryoso ko, ano bang specialty mo? Ano ka ba talaga ha? Isang sugarolo o ER doctor? O baka naman surgeon ka talaga? Kung surgeon ka nga talaga, anong specialization mo? General surgeon ka? Sa blood vessels ba? Dali, ano ba kasi talaga specialty mo? Sa pagliligtas ng buhay. Yun ang specialization ko. Huwag niyo naman akong pinaglololo ko. Seryoso kitang tinatanong ng maayos, hindi ba? Baka naman napahiya ka lang. Ano bang tinutukoy mo dyan? Kinahihiya mo ang sarili mo kanina doon. At hindi lang yun, di ba? Oo, isa kang ang doktor. Pero nagsasayang ka lang ng oras mo doon sa casino bar ng gabi.
Sinubukan mo pang gamitan ng defibrillator ang isang pasyente mong may dyspnea. Ano ba yung nangyayari sa university hospitals? Paano ba sila magturo ngayon ng mga medical students nila? Huwag niyo akong minamaliit. Ako yung pumasa sa board exams na pinakamataas ang score. Nadali mo. Yan ang nga mismo ang pinupunto ko rito. Anong silbi ng score mo kung hindi mo alam ang kaibahan ng cut at suction sa operating room? Ang simple lang nun. Wala naman talagang problema sa akin. Napakabilis lang kasi kumilos ng kamay mo. Ano? Alam mo ba kung bakit nakasuot ng mask ang mga surgeon sa operating room? Alam ko yun. Para iwasan ang contamination. Mali ka sa akala mo. Para manahimik ang bibig, kamay ang magsasabi ng gagawin. Pwede ba huwag ka nang gumawa ng excuse sa harap ng pasyente mo na kawawang nakaratay sa operating table? Huwag ka nang mga tuwiran sa mga pagkakamali mo. Walang second chances ang surgeon. Ikaw tong hindi marunong. Pumalpa ka sa OR. Nakuha mo ba? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo. Kanina pa kita tinatanong kung sino ka ba talaga at kung ano ka. Ang lakas ng loob ng isang to ah. Kim sa Bu. Ano? Yun ang pangalan ko. Dr. Kim o Master Kim. Okay na? Buisit! Narinig mo ba? Yung sinabi ni Dr. Kang kanina? Siya ang may pinakamatasang score sa board exam. Narinig ko. Eh ano naman? Alam ko na ngayon. Kakaiba tong mga taong to. At yung doktor na yun. Base, ito ang Search Team 3. Nasa Doldam Hospital kami. Nakita namin yung sasakyang naka-hit and run. At tong ospital kakaiba rin. Anong ginagawa mo dito? Sa ganitong klaseng lugar? Ano bang meron sa lugar na to? Ano bang ginawa mo ng 5 taon? Huwag mo gawin yan! Ano? Si Yun Sojung? Teka, siya ba yung Sojung na nawala 5 years ago? Nandyan yung lokalokang yun? Oo, nandito nga siya. What a surprise. Oh my God. This is unbelievable. Magandang balita yan. So, kumusta? May asawa na ba? May mga anak na? Ano? Double board certification? Bakit? Ewan ko sa kanya. Nagsasayang lang siya ng oras sa mga ganun. Hindi. Hindi mo pa siya pwede makausap ngayon. Nga pala, kailangan ko ng impormasyon sa tinatawag nilang Master Kim. Tulungan mo ako. Ano ulit? Master Kim? Ano yun? Pangalan ba yun? Ewan, hindi nga ako sigurado eh. Lahat sila yun ang tawag sa kanya. Chief Surgeon ng Doldam Hospital.
Alamin mo ang tunay niyang pangalan, kung saan siya nag-aral at ano ang specialization. Gusto ko rin malaman kung anong ginagawa niya rito sa Doldam. Hello, Insu. Si Sojung to. Sojung? Ikaw yan? Hoy! Baliw ka, buhay ka pa pala! Walang alam si Kang Dongju sa sinasabi niya. Kalimutan mo na yon. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Hello? Uy. Grabe to. Baliw talaga siya. Hindi pa rin nagbabago. Sino naman yung baliw na yun? Si Yun Sojung yung baliw na yun. Siguro naman, narinig mo na yung tungkol sa kanya. Siya ang tinawag nilang Queen of Four Finger. Alamat na yan dito sa ER dati. Ganun nga siguro siya kahusay. Sobra. Dati siya ang star player ng department natin. Kaso nawalang bigla nung naaksidente. Yung pala, nandun lang siya sa Doldam Hospital. Doldam Hospital? Hindi mo alam? Ano ka ba? Sa ospital na yon inassign si Kang Dongju. Nasa Jongson yun. Hindi ko sinasabi na nagkamali ang presidente na ipatapon siya doon. Pero dapat lang yun sa kanya. Nga pala, may kilala kang Master Kim? Wala rin. Sino kaya pwede kong pagtanungan? Baka kilala siya ni Dr. An. Doldam Hospital. Teka, anong ginagawa mo rito? Yan nga rin ang gusto kong itanong sa'yo. Ano, spy ka na niya ngayon? Bakit gusto mong malaman ang background niya? Para saan ba yon? Alam mong hindi ka pa pwede maglakad-lakad. Na-damage ang artery, nerve at 3 tendons mo. Buti na lang successful ang operation. Pero kailangan mo pa rin magpahinga. Huwag mo nang subukang questionin ulit siya. Huwag kang gagawa ng gulo. Alam mong may infection yan kapag nahawakan at pwede pang mauwi sa artery blockage. Sinasabi ko to bilang doktor. Bumalik ka na ngayon sa higaan mo at huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Ikaw ang nagpapalala sa sitwasyon, hindi mo ba yun makita? Kung alam mo ang pagtsatsaga ko ng 5 taon, kung paano ako nagpakahirap sa trabaho para na makabalik sa lugar na to. Kalimutan mo na. Hihingi ako ng favor sa'yo. Hindi ko alam kung gaano ka katagal magsastay dito. Pero please lang, kunwari hindi tayo magkakilala. Mag-uusap lang tayo pag may kinalaman yun sa trabaho, ha? Sojung, Please lang, Dr. Kang, huwag mo na ulit akong kakausapin. At saka, huwag mo nang pakialaman ng pribadong buhay ni Master Kim. Hindi mo siya kailangang tratuhin ng ganon. Maliwanag ba? may gusto ka ba sa kanya, ha? Sabihin mo, yun ba ang dahilan kaya hindi ka umalis dito? Nang 5 taon? Siya ba? Baliw ka na talaga. Ang sama. Sira ulo. Dr. Yun, kumusta ang kamay mo? Okay na ba yung... Asar, baliw na talaga. Buisit. Kaya, baliw, baliw. Bakit mo siya tinanong bigla ng ganun? Kaya, bakit ganun ang lakas ng loob mong magtanong? Shit! Huwag niyong paalisin si Dr. Kang kahit na anong mangyari. Ano bang kulang sa atin dito sa Doldam Hospital? Pera, equipment, mga doktor. Lahat ng yon. Tama siya. Kulang tayo sa lahat. Ito ang sitwasyon. Ang realidad natin na dapat ayusin. Kailangan natin siya. Si Dr. Kang isa sa kasagutan para unti-unting umunlad. Itong ospital natin. Nung una, sabi mo 1 linggo lang ang itatagal niya. Hindi yung tatagal na 1 linggo. Pupusta ako ng 2,500. Teka, 3 araw yata ang sabi mo. Pupusta ako ng 5,000. 3 araw, aalis yan. Sir. Kasi hindi ko pa siya kilala nung nakipagpustahan ako. Ganito kasi, nalaman kong siya yung pumasa sa board exams na may pinakamataas na score sa history ng bansa. Aba, may pagmamalaki natin siya. Kaya wag na natin siyang pakawalan. Ang pinaka-importante rito, dapat pumayag siyang manatili sa trabaho. Ang balita ko, gusto na daw niyang umalis sa walang kwentang ospital na ito. Sa lalong madaling panahon. Kaya na. Kaya kumilos na tayo para di siya umalis. Siya ang top sa class nila. Magandang lalaki at bata pa.
Kaya nga, kung patuloy siya magtatrabaho dito, at pag nakita siya ng mga tao dito sa area, lalo na ng mga chicks, sigurado ako, silang lahat magkakandara pa sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi mo. Hindi magandang dahilan yan. Alam nyo, kung saan nagkakatalo sa panahon ngayon? Sa serbisyo. Eh paano naman? Kung yung mga doktor natin, matatanda na. Ikaw, ano sa tingin mo, nurse? Oh? Hindi ba natin tatanungin ang opinion ni Master Kim? Master Kim, pabayaan na natin siya sa gusto niya. Panahon na siguro para magkaroon naman tayo ng normal na doktor sa ospital. Kung ganun, Yes, President Joe. unang-una, Sir. pakinggan muna natin ang side ni Master Kim. Pakicheck naman. Hindi pa siya pumapasok dito. Si Master Kim. Okay. Nurse O, nag-lunch na kayo? Oo, Friday ngayon eh. Siyempre kumain na. Ginawa ko pang double servings. Paki-check ulit. Okay. Pwede ka na bang maglakad? Pinayagan ka na ba ng doktor mo? Friday ngayon. Hindi ko kayang umupo lang. I mean, ready ako para sa emergency surgeries. Doldam Hospital, ER. Okay, sige, ipapahanda ko na. Motorcycle accident in 5 minutes. May 5 pasyenteng darating. I'm ready. Aksidente siya sa motor. Walang external bleeding pero unconscious. 100/70 ang BP. May minor scratches. For intubation to, maglagay ng IV line full drop. Administer 2 units of fast RTC. Yung hit and run driver. Yung lalaking bumangga ng kotse mo noong nakaraang araw. Tumakas siya. Pagkatapos makasagasa ng 2 high school students. Pero huwag ka mag-alala. Ako ang kakausap sa insurance company para siguradong wala ka nang babayaran sa pagpapaayos ng kotse mo. Gusto mo nito? Hindi na. Salamat. Hindi kasi ako mahilig sa juice eh. Ganun ba? Dr. Kang, may tawag po sa ER. May road accident patients. Sige. Si Dr. Kang natin, hindi mahilig uminom ng juice. Ayaw niya ring sagutin ang tawag ng mama niya. May hemoperitoneum siya. Kailangan na maoperahan. May bantay ba siya? Papunta na raw dito, kaso 1 oras pang dating. Kailangan na siyang maoperahan. Hihingi ako ng guardian's consent pagdating para maoperahan ko na siya. 1 oras pa nga ang dating nun. Baka ma-shock siya dahil sa excessive bleeding. Operahan mo na siya. Yang kamay mo, ingatan mo. Baka yan pa ang lumala. Bumalik ka na doon. Magpahinga ka na lang para gumaling ka kaagad. Ako nang bahala dito sa pasyente. Salamat na lang. Ako nang gagawa. General surgeon na nagpapasya ng surgery. Ako dapat ang masunod. Hihintayin natin ang consent ng guardian niya, Sojung. I mean, Dr. Yoon Sojung. Bakit? Natatakot ka ba na baka sumabit ka? Sumusunod lang ako sa rules, okay? Ano mang gawing surgery na walang consent, doktor ang mananagot pag nagkaaberya. Isipin mo kung paano mo siya maililigtas. Hindi yung inaalala mo yung bagay na hindi naman nangyayari.
Ang dami ko nang nakitang doktor na lumaban at nakasuhan ng guardian ng pasyente pagkatapos nilang gawin ng ganon. Wala ako sa Gode Hospital. Mas lalong hindi ko pwedeng ilagay sa alanganin ang sarili ko. Seryoso ba yan? Hindi ka naman pala masayang kasama. I'm really sorry, oo. Pero matagal na akong ganito. Lagi ako sumusunod sa rules dahil kailangan yon. Baka nakakalimutan mo. Ah, ganun ka pala. Pasensya na kung hindi ko alam, sira ulo. Ano? Ano sinabi mo? Wala yon. Tara, dali na natin siya sa OR. Bitiwan mo nga siya. Ako na ang doktor niya simula ngayon. Ah, umayos ka nga. Tigilan niyo na yan! Pumunta ka sa OR. Pakisabi kay Dr. Nam na maghanda na sila. Yes, Master Kim. Hindi ikaw ang kausap ko. Ikaw. Kilos na. Ipahanda mo na ang operating room. Dali na. Ako na lang, kaya ko na po siyang operahan. Hindi. Sojong, umalis ka na. Okay na ang lagay ko. Kaya ko nang gumalaw. Ako nang bahala. Ayoko nang ulitin. Sinabi na lumayo ka! Medical Service Act Article 8, Mental Health Act Article 3, Clause 1, disqualified maging doktor ang mentally ill person. Nagawa mong sakta ng sarili mo kaya hindi kita palalapitin sa patient. Mula ngayon, tanggal ka na sa ospital na to. Master Kim. Nakapag-desisyon na ako. Hindi na magbabago yon, wala ka nang magagawa. Alis na. Ba't nakatanga ka? Ihanda niyo na yung operating room. Sobra na yata yung sinabi niyo. Paano niyo nagawang tanggalin siya ng ganun kadali? Hoy, unta! Unta! Po? Pakisabi kay doktor na mag-prepare sila para sa operation. Itong pasyente, dalhin niyo na agad doon. Hindi pa po dumarating yung guardian niya. Humingi ka ng consent over the phone. Okay po. Ikaw, on-call ka mamayang gabi sa emergency room, okay? Ano? Pinalis ko ng emergency medicine specialist. Ikaw ang papalit sa posisyon ngayong wala na rito ang specialist. Malaking kalokohan yan. Hindi naging on-call ang surgeon sa isang OR. Di ko inihingi opinion mo. Inuutusan kita, Dr. Kang. Mukha kasing mahilig kang sumunod sa mga utos. Ito ang special order ko bilang head of general surgery. Kaya on-call ka mamaya dito. Biyernes ngayon, kaya maging alerto ka. Talaga naman. Akala mo kung sino ka! Bubuksan ko ng abdomen. Scalpel. Mula ngayon, tanggal ka na sa ospital na to. Hello, Dr. Song. Si Kang Dongju ito. Hello. Kumusta ka dyan? Gusto ko nang umalis dito. Pero paano ko gagawin yun? Alam mo, simula nung umalis ka, nang hinayang talaga ako eh. Wala akong kasamang kasing galing mo sa general surgery. Kalaro ko ng golf si President Do ngayon. Tingin mo, makakapunta ka mamaya sa dinner namin? Ano? Talagang mamayang gabi na agad? Oo. Magpakita ka sa kanya at magmakaawa kang ibalik ka sa ospital.
Sige, ite-text ko sa'yo kung saan at anong oras. Mas maganda kung magdadala ka ng Kauliang wine. Alam mo na yung sinasabi ko. Dr. Song, bakit nandyan ka? Pupunta na ako dyan, President Do. Pumunta ka, ha? Ha? Dr. Song, ...48 minutes papunta dun. Kaya dapat 6 p.m. na ang pinaka-late na alis ko dito. Ay, paano to? Hello? Okay, sige. Papunta na ako dyan. Nakakabaliw talaga to. Tulungan niyo kapatid ko! Bigla siya naulan ng malay! Ano nangyari sa kanila? Bumiyahin sila buong pamilya. Sumakit ang mga tiyan nila pagkatapos mananghalian. Ayos lang ba kayo? Tulungan niyo naman siya! Doktor, gamutin niyo na si tatay! Nakikita niyo, namimilipit na siya, oh! Yung nasa internal medicine. Si President Yoko. Pakitawag naman. Sige, Dok. Halika. Sige, humiga muna kayo sandali. Anong sabi mo? Tayo mananatid dito! Bitiwan mo ako! O ikaw! Sandali na ho. Walang hiya ka! Ano nangyari sa kanila? Na-involve sa car accident. Nagtatalo sila kung sinong dapat sisihin at may kasalanan. Dapat sa ito sila wala na ako! Teka, sir! Titignan ko muna yung sugat niyo. Teka lang ho. Ako na wala sa kasalanan. Huwag ka na. Sige na. Huwag kang magpapalit. Naintindihan mo? Mukhang hindi masyadong toxic ngayon. Akala ko pipila yung mga pasyente. Kumusta yung baguhan? Tingin mo makakatulong sa atin? Pasaway yan. Sayang naman, mukha pa naman siyang mabait. Ay, oo nga pala, teka. Sabi, pinalayas mo na raw si Sojung dito sa ospital. Sino may sabi niya? Eh di si Myung Shim. Babawian mo rin yun? Hindi mangyayari yan. Hindi makakakita ng pasyente ang taong naglaslas. Pero kahit na. Teka, saan ka pupunta? Oh, Master Kim. Ang bilis palang natapos ang operasyon mo. Bakit may dala kayong orchid? Maganda kasi ang tubo nito eh. Dinala ko na dito para sa opisina mo. Ano yan? Meron ba kayong sasabihin sa akin? Kasi... tungkol to kay Dr. Yoon Sojung. Hindi mo naman talaga siya tatanggalin sa trabaho, no? Ay, sino ba nagsabi niyan? Si Nurse Oh nagsabi. Hindi ka naman seryoso, di ba? Lalabas ka, Master Kim? Oo. Aalis muna ako para makapaglibang. Pero Friday ngayon. Ibinilin ko na kay Kang Dongju. Siya ang bahala sa inyo. Kahit na Friday ngayon. Tingin mo hindi siya mahihirapan ng mag-isa dito? Paminsan-minsan, hindi naman masamang mag-asikaso ng maraming pasyente. Matututo siya rito sa experience niya. Seryoso ka ba tungkol dun sa sinabi mo kay Dr. Yun? Oo nga. Hindi ako nagbibiro. Wala na magagawa sina President Yo o Do-il. Buo na ang pasya ko, okay? Kaya wag mo na rin ipilit yun. Tama. I'm sure na bigla lang siya doon. Hindi niya ako papaalisin ng ganun lang. Magmamakaawa ko sa kanya. Okay lang sa akin kahit na lumuhod pa ako.
Nandito ba yung bantay ni Lee Chang-gun? Bantay ni Lee Chang-gun, nasan ka? Si Lee Chang-gun! Ano pangalan niya? Nurse, samahan mo siya sa X-ray. Yes, Doc. Sandali lang po, isa-isa lang. Ano pangalan? Pang-ilan? Teka. Master Kim! Master Kim, saan ka pupunta? Ano po yan, ma'am? Nurse, na-involve ba sa car accident ang pasyenteng yon? Ako ang kamag-anak niya. Pwede ko ba siyang malapitan? Mag-sanitize kayo at mag-mask bago pumasok. Hello, ito po ang ICU. Mama! Dapat sa'yo. Ma'am, anong ginagawa niyo? Huwag niyo pong gawin yan! Pinatay mo ang anak ko. Wala kang karapatang mabuhay. Humingi kayo tulong! Huwag niyong gawin to! Tumigil na kayo! Pakiusap! Pinatay mo ang anak ko! Wala na ang anak ko! Tama na! Tumigil na kayo! Pasahol pa kayo! Huwag niyo siyang buhayin! Bakit niyo ba kinuha yung hayop na to? Pinatay niya ang anak ko! Bakit niyo siya niligtas? Kasalanan niyo! Kasalanan niyong lahat to! Tama na! Huwag mo siyang saktan! Huwag mo saktan ang doktor kasi ito eh! Bitiwan niyo ako! Huwag niyo siyang sakitin! Pinatay niyo ang anak ko! Ako ang mamatay dyan! Mamatay ko ang hayop na yan! Tumigil kayo! Tama na yan! Nagkakamali kayo ng akala dito! Hindi siya yung tao na kasagasa sa anak ninyo! Ibang tao yon! Nailipat na po yung hit and run driver dun sa ibang kwarto! Itong isa... Dinala siya dito dahil na-aksidente siya sa motorsiklo! Hindi niyo alam, muntik na kayo makapatay ng inosenteng tao! Ilabas niyo na siya. Okay ka lang, Doc? Okay lang ako. Buti na lang okay siya. Oh, gosh. Doktor yun! Kumusta na ang tiyan niyo? Hindi na sumasakit. Hintayin na lang po nating maubos ang fluid. Sige. Anong gagawin ko? Kailangan ko lang umalis para dumating on time. Huwag ka magpapalit, naintindihan mo? Kalimutan mo muna ang pride mo, ang isipin mo. Yung makakabalik ka sa Gode Hospital, ha? Nurse Wu, Yes? bigyan mo ang pasyente sa bed aid ng Metro Nides. Kang Dongju. Umalis ka na. Lalabas ka lang sa pintuang yan. Paraanin niyo kami!
pasyente tayo! 48 years old, Mayor! Mukhang uminulso ng pesticide! Dr. Kang! Puminaho kayo, ma'am! Nasa ospital na tayo. Dr. Kang! Hindi pwede. Huwag ka nang tumingin. Iligtas niyo siya. Huling pagkakataon mo na to. Huwag mong sayangin ang pagkakataon makabalik sa Gode. Pag bumalik pa ako, tuluyan na masisira ang buhay ko. Dr. Kang! Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Iligtas niyo ang mahal kong anak, Doktor. Nakikiusap ako. Iligtas niyo ang anak ko, Doktor. Pakiusap. Huwag niyo pabayaan ang anak ko. Tulungan niyo siya makiusap, Doktor. Tulungan niyo siya. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa ako! Doktor! Pakiusap! Iligtas niyo ang anak ko! Buisit! Year-old male, uminom ng pesticide. Nakita niyo na yung bote? May organophosphate, Doc. Maganda kayo ng charcoal at tingnan niyo kung ilan pang vials natin ng atropine. Yes, Doc. Ilipat natin siya sa hybrid room. Sige, Doc. Pasensya na. Maghintay na lang kayo sa labas. Dito po muna tayo, Nay. Magiging maayos siya. Sa labas kayo muna. Sinong darating? Ang totoo, pinapunta ko ngayon si Dr. Kang Dongju. Hindi naman siya mahusay pero kailangan pa kasi natin ng doktor sa general surgery. Alam niyo naman siguro kung anong problema sa department. Wala nang may gustong maging surgeon sa mga batang doktor. Puno ng pasyente pero konti ang doktor. Hindi ito para kay Dr. Kang. Para ito sa akin, President, okay lang? Nasaan yung list ng cardiothoracic surgeons? Nagagawa ng operasyon kay Chairman. Huwag niyong alalahanin yon. Ilalagay ko ang mahuhusay para sa operasyon niya. 2 buwan na lang. May board meeting, alam mo yun, hindi ba? Opo, alam ko, sir. Gagawin ko ang lahat para sa second term niyo. Inom po kayo. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Ilang litro na yan? 7 liters na. Nasaan yung resulta ng ABG analysis? Eto po, Doc. 6.8 ang pH? Bigyan mo ako ng 5 ampules ng sodium Yes, bicarbonate. For intubation na to. Yes, Doc. Salamat sa pagpunta nyo. Cheers! Cheers. Tingnan natin kung may pulso. Isa pa. Opo, Doc. Ready na po, Doc. Siya! Ay, buisit. Ano bang nangyari sa kanya? Hoy, Kang Dongju! Nasaan ka na ba? Mag-aalas 9 na, bakit wala ka pa rito? Na-aksidente ka ba? Kung hindi, ano? Pinagloloko mo ba ako? Anong... President daw, aalis na po ba kayo? Pagod na ako. Gusto ko na umuwi. President daw. President. Napakatanga mo, Dongju! Hindi ka na talaga makakabalik. Sinayang mo! Wisit. Kumisik ka! Dr. Kang. I-declare niyo ng patay na siya. Time of death, ngayong 9:29 p.m.
Bakit ako pa? Ang anak niyo, pumanaw na ho siya. Doktor, hindi ko narinig. Maaari bang ilakas niyo ng kaunti yung sinabi niyo? Nagmamadali kasi kami kanina. Kaya nakalimutan namin yung sinusuot naming hearing aid. Ang sabi ko, pumanaw na ho ang anak ninyo. Anong sinabi niya? Hindi talaga kita marinig, iho! Doktor, alam kong medyo may edad na rin ang anak ko. Pero gusto ko pa sana siyang makapag-asawa. Pakiusap, alagaan niyo siyang mabuti. Pakiusap, Doktor. Bakit ako pang kailangan gumawa nito? Pumanaw na ho ang anak ninyo. Ang anak ninyo, wala na. Namatay na ang anak ninyo! Doktor, gusto kong makilala ang mamanugangin ko bago ako mamatay. Ha? Siya kasi ang nag-iisang anak ko. Siya lang ang anak ko. Pakiusap, iligtas niya siya. Pakiusap. Pasensya na po. Bakit ako pa? Pasensya na po. Paano nangyari to? Ay, hindi dapat nangyari to. Hoy! Napakatanga mo, Dongju! Hindi ka na talaga makakabalik. Sinayang mo! Press 1 for the next voice message. Hello? Dongju, anak. Ako ito. Busy ka buong araw. Hindi mo na ako tinawagan. Ang hirap, ano? Salamat kay Dr. Kang na itawid namin ng maayos ang biyernes na ito. Pero kahit na, hindi mo dapat iniwan sa kanya na mag-isa ang ER. Kaya mabuti pa, bumalik ka na kagad dito. Hindi pa ako makakabalik. May kailangan pa akong asikasuhin. Pagtapos nito, pupunta na ako dyan.
Balita ko, nakaaway mo daw kanina sa ICU. Yung babaeng nag-iskandalo. Gamit ang kamay na yan. Wala kang lagnat. Hindi rin ito namamaga. Hindi mainit. Magandang recovery mo. Hindi ko to inaasahan. Ano ba tong ginagawa mo? Tinitingnan ko lang ang lagay ng pasyente ko, okay? Gusto ko ng ibang doktor, tumawag ka ng iba. Wala ka nang makikitang ibang doktor dito. Para namang hindi mo yun alam. Gusto mo ba tawagin ko si Master Kim para sa'yo? Hindi magandang gawain yun, di ba? Sinisante ka niya sa trabaho mo ng ganun lang kabilis. Sapakin kaya kita. Ang akala ko nga, close friend mo siya eh. Hindi pala. Mali pala ang akala ko. Hoy! Bakit ka ba nandito sa Doldam Hospital? Bakit pumasok ka na naman sa buhay ko? Hindi ako nagpunta rito dahil ginusto ko. Nagkataon lang nandito ka nung dumating ako. Parang may mali dito, di ba? Tayong dalawa sa isang ospital? Wala. Walang mali rito. Hindi ka na nagtatrabaho dito. Sira ulo ka talaga eh. Ano bang nangyari? Bakit bang laki ng pinagbago mo? Matagal nang ganito ang ugali ko. Siguro nga, hindi mo masyadong maalala. Pero, matagal na akong prangkang magsalita at hindi ko kayang magsinungaling. Talaga? Malaking tulong nga yan sa'yo. Bakit mo ba ininom yung sedative? Iwan mo ko. Pagod na ako. Sabi ko, iwan mo ako. Ayaw na kitang makita rito. Pabayaan mo na lang ako. Sobrang na-miss kita. Seryoso ako doon. Hello? Si Kang Dongju ito. May dumating na burn patients. 4 silang lahat. Kailangan ka na namin dito sa baba. Ano? Burn patients? Burn patients? Ilan daw sila? 4 daw. Nandito na silang lahat. Bilisan mo, Dr. Kang. Teka, Ano pang ginagawa mo? Baba na doon! kasi hindi pa kasi ako nakapag-treat ng burn patients. Ano? First degree burn po ito. Yung isa naman second degree burn. Third degree yung isa. Sa hybrid room yung may 3rd degree burn. Yung iba, dito sila. Sabi lang, sir. Hindi matutulog. Dr. Kang, tingnan niyo ni may 3rd degree burn. Huwag ka nang tumanga. Sundan mo na sila. I-secure mo yung airway. Lagyan mo ng tube. Intubation. Ito po, Dok. Namamaga na ang trachea. Ganun ba? Gawin mong cracothyroidotomy. For cracothyroidotomy. Yes, Doc. Sandali lang. Akin yung tube. Para saan yan? Uy! Anong ginagawa mo? Hoy! Kang Dongju!
Okay. Gawin mong 23 ito. Okay na. Lagyan mo ng IV-2L for hydration. Lagyan mo ng IV-2L for hydration. Okay. Ay, taka. Warm saline dapat. Warm saline ang ilagay mo. Opo, Dok. Tama yung ginagawa mo. Linisin mo at lagyan ng dressing yung sugat. Huwag mong kalimutang sukatin yung area na nasunog sa likod. Okay. Pakihawak to. Hinga ng malalim. Pakicheck nga yung carboxyhemoglobin Sige niya. po, Doc. Bumababa pa ang oxygen sat ng pasyente. Apektado ang respiratory niya. I-intubate mo. Sige, Doc. Tumabi ka. Teka, Master Kim? Ano nangyari sa'yo? Linisin mo na yung mga sugat niya. Yung may 3rd-degree burn, nasaan? Inaasikaso na ni Dr. Kang sa hybrid room. Okay lang ba kayo, Master Kim? Tumawag kayo ngayon sa burn center. Kailangan natin dito ng chopper, dali. Sige po. Kailangan niya yata ma-confine ng 4 na linggo. Saan kaya siya nagulpi ng ganyan? Hindi ko alam. Okay, tama yung ginawa mo. Anong... Okay na. Bakit? Ano yun? Hindi maayos ang blood circulation. Nangingitim ang kamay niya. Nagsimula ng burn contracture. Gawin mo excorotomy. Esclerotomy? Hiwain mo yung balat. Ano bang ginagawa mo? Pag di mo ginawa, magsishrink ang balat niya, mabablock ang circulation. Magkakaroon ng necrosis. Ha? Nakakainis naman, oh. Anong problema niya? Master Kim. Ang Biyernes na ito, hindi pa rin tapos. Bakit ba takot na takot ka? Wala ka namang ginawang masama. Hindi mo sinama sa loob si Sojung dahil sa pasyente. Ikaw ang may kailangan sa kanya. Kaya siguro nagpupumilit kang manatili dun sa Gode Hospital. Nakakaawa ka naman. Wala kang alam tungkol sa akin, kaya wala kang karapatang magsalita sa akin na ganyan. Hindi mo nga alam kung paano mabuhay ang gaya ko. Huwag mo kong turuan kung paano mabuhay. Nakakaawa ka.